Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ria, at muli tayong nagbubukas ng isang panibagong kwento dito sa Dear Bishop Tonyo. Noong nakaraang linggo, ibinahagi sa atin ni Marites ang bigat ng kanyang karanasan, at maraming salamat po sa lahat ng nagbigay ng payo at komento. Ngayon naman, basahin natin ang liham na ipinadala ni Lando, na sa kanyang buhay ngayon sa Malta ay kinikilala ang sarili bilang siya na si Linda. Dear Bishop Tonyo, matagal ko pong pinag-isipan kung susulat ba ako, pero napagod na po ako sa pagtatago ng totoo kong pagkatao. 3 taon na akong nagtatrabaho dito sa Malta, at dito ko lang naramdaman ang kalayaang maging ako. Dito ko unang tinawag ang sarili ko ng Linda. Pero sa Pilipinas, ako pa rin si Lando, asawa at ama ng 2 anak. Mahal ko po sila, pero tuwing kausap ko sila, para akong bumabalik sa isang pagkataong hindi ko na kayang isuot. Natatakot po akong sabihin sa kanila ang totoo. Baka magalit sila. Baka talikuran nila ako. Baka mawalan ako ng karapatan bilang magulang. Bishop, gusto kong maging tapat sa sarili ko, pero ayokong mawala ang pamilya ko. Ano po bang dapat kong gawin? Paano ko haharapin ang katotohanang ako si Linda, pero inaasahan pa rin nila ang Lando na hindi ko na kayang maging? Nanghihingi ng inyong payo, Linda, Lando sa Pilipinas. Maraming salamat, Linda, sa tapang mong ibinahagi ang iyong kwento. At sa ating mga taga-subaybay, kung mayroon kayong payo o komento para kay Linda, iwan lamang ninyo sa comment section. Sa Biyernes, babalikan ito ni Bishop Tonyo para sa kanyang pagninilay at pastoral na payo. Hanggang dito muna, ako po si Ria, at ito ang Dear Bishop Tonyo. Magkita-kita tayo sa Biyernes.